ito minsan yung missing piece kung bakit hindi natin naiintindihan kung paano tayo maging successful o maging victorious. Amen. Kasi, sabi ko, Lord, what's my one thing this Sunday? Ano ba yung gusto mong ipashare sa akin sa Sunday na ito? And the Lord gave me this word. Dati, 2 word, but the Lord has zeroed in 1 word. And if you practice this, pag mayroon ka nito, kahit anong mangyari sa iyo, kahit saan ka iba to, I believe you will succeed. You will be victorious. Okay? Ready na ba kayo? That word that I'm talking about is faithfulness. Okay? Faithfulness. And that is the title of my message as well. Sa Tagalog, ano? Ano? Katapatan. Pangasinan. Katuuran. Joy Ilocano. Ilocano, come on. Para matiinan natin. Hindi ba? Nagpaypayso. Alright. Yung mga taga-Bulinaw. Natuwa ko doon kasi nagsalita sila ng 2 Bulinaw Si Mekay at si Joy. Nag-usap sila. Parang nakarinig ng ibang lingwahe. Sabi ko, ang ganda naman, sabi ko. And ang tawag doon, Bulinaw, dialect. And yet, Pangasinan pa yun. Amazing. Faithfulness is something that is, ano ba talaga ito? Of course, sa Tagalog, katapatan. Sabi ng isang pastor, faithfulness, it's full of faith. Diba? Faithful. Full of faith. Okay, That's nice. Anyway, I will be discussing that word every now and then. And then, as I preach, as I share to you the benefits of faithfulness, it's up to you to take down the notes. Okay? Kasi mamaya makikita nyo kung ano bang nagagawa kasi ng faithfulness sa buhay ng isang tao. And I will give you a lot of it. Okay? But I want to zero in on being faithful. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tapat ka ba? Come on. Hallelujah. Okay? Tapat ka ba? Kaya mga students, tapat ba kayo? Anong ibig mong sabihin, Pastor? Malalaman niyan. Malalaman niyan. Okay? Tapat ba? Alam mo isang number 1 sakit ng Pilipino? Sinong gustong malaman? Sino gusto malaman ang pinakasakit ng Pilipino? Parati ko itong nakikita, yung sakit na ito. Okay? Kahit saan ako magpunta. Sinong gusto malaman yon? Itaas ang kamay. Alam mo kung ano yon? Ang pagiging mahiyain. Oo. Alam mo ba na ang pagiging mahiyain ay bakit sinabi mong sakit, Pastor? Kasi sabi ko, ang taong mahiyain, nakakita ka na ba ng yung mahiyain na successful? Yung tagumpay? Nakita mo? Alam mo ba ang pagiging mahiyain? Kung titignan mo yung pinaka-root niyan, malalaman mo na ito po ay nakasalalay sa actually, ang sinasabi, pag, alimbawa, pumunta ka doon, gawin mo ito. Sasabi niya, nahiya ako Actually, ang sinasabi niya minsan, it's really pride. Actually, ma-pride siya. Ganun ba yung pastor? Isipin mo mabuti. Kasi, naalala niyo yung kwento ni Jesus na sabi niya, bakit di mo ginamit yung talento mo? Bakit hindi mo ginamit yung binigay ko sa iyo? Sabi ng Panginoon. Anong sabi nung isa? Sabi niya, natakot ako nahiya ako
Anong sabi ni Jesus? Kawawa ka naman, masyado kang mahiyain. Hindi eh. Alam mo sinagot ng Panginoon sa kanya? You foolish and wicked servant. Grabe. Sabi ko, ha? Uulitin ko ha, pag mahiyain ka, ang tawag sa'yo ng Panginoon, you foolish and wicked. Grabe naman yan. Ang lakas naman. Di ba? But when you think about it, it's true. It's true. Di ba? Alam mo ba yung mga taong, that's why, Pastor, bakit you are talking about faithfulness tapos naging mahiyain? Because I want you to understand this. If you are faithful, you will be confident. And I will prove that statement. Sabi ko, oh, Pastor? Yeah. Pag tapat ka, magiging matapang ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, pag tapat ka, magiging matapang ka. Okay. Ganito yon. Ganito yon. Pag tapat ka sa pagre-review, pag-aaral, pagdating ng exam, matapang ka. Amen. Amen ba? Diba? Ngayon, kung hindi ka tapat sa pag-aaral, sa pag-review, pagdating ng exam, nako, nininervyos ka na. Hindi mo alam ang gagawin mo. I remember when I take my board exam sa electrical engineering, grabe, confident ako. Bakit? 5 buwan ako nag-aral. Tapos kasama ko pa ang Panginoon. Wala na. Confident ako. Kaya sabi ko, pagkatapos ng exam, engineer na ako. Ganun ako ka-confident. Bakit? Tapat ako eh. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo na ba? Tapat ka ba? Amen. Amen ba? Amen ba? So when you are faithful in doing the small things, magtataka ka mamaya, pag dumating ano man ang pagsubok sa buhay mo, ay kakayanin mo. Bakit? Tapat ka eh. Amen. Tapat ka eh. Amen. Alright. Amen ba? Okay. Kaya nga, pati sa trabaho. Di ba? If you are faithful, you see, in doing all those small things, pagdating sa trabaho, confident ka na mag-apply. Bakit? Hindi ka umabsent eh. Nung nag-aaral ka. Naalala ko pag mayroon kaming kasabihan pag yung sa trabaho na, sasabihin nung tinuturuan mo, oh, bakit hindi mo alam yan? Siguro absent ka, sabi. Nung tinuro yan, sabihin. Di ba? Why? So, my dear friends, brothers and sisters, you are here right now because I want you to understand the word faithfulness, and we will go deeply. Now, we will learn from a person, okay, from a young boy, and then suddenly, of course, he became the great man of God. But when I was studying his life, one of the things that I learned is the word faithfulness. Naging tapat po siya, pati sa mga maliliit na bagay. If others, yung ginagawa niya, pinagtatawanan ng iba, siya naging tapat po siya. Okay? And because of that faithfulness, he was able to overcome a lot of obstacles in his life until he became a king. A stake. From an ordinary person doing small things to become the greatest king. In fact, nakapangalan pa sa kanya isang syudad. Ang tawag niya sa syudad ngayon is Jerusalem. But before Jerusalem, the other name for Jerusalem is the city of David. Wow! Alam mo ang sikreto ni David? Tapat siya. Alright. Now, you can read ganito po ang resume
Bigyan ko kayo ng konting resume ni, ni David para maintindihan nyo, si David. Now, si David ay bunso. Wow, sino dito ang bunso? Pakitaas ang kamay. Ang bunso, siya parati ang inuutusan. Siya parati yung sikat pala yung manluto. Sikat pala yung kinaplato. Di ba? Sikat yung buliran. Hindi sikat to. Di ba? Woo! Come on! Lahat ng bunso, sumigaw! Yeah! Ganon si David. In fact, if you will read carefully, yung kanyang story, if you read between the lines, alam mo ba na yung mga kuya niya na magigiting, sila yung mga sundalo. Pero siya, dahil ikaw ang bunso, ikaw mag-alaga ng mga tupa. Di ba? Pero wala kang maririnig sa verse, sa chapter, in the Bible, na sabi niyang, ako na rin parati. Okay? Ang mga taong tapat, hindi nagko-complain. Sabi mo sa katabi mo, ang taong tapat, hindi nagko-complain. I mean, they learn, listen, because they are faithful. Nung inutusan siya ng kanyang ama, ikaw na lang mag-alaga, David. Sabi ni David, opo, Daddy! Ginagagalak ko mag-alaga sa mga tupa niya yan. No, because, listen, now, since he is faithful, since David is faithful, alam mo, gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan. He becomes so faithful to the point na he mastered the trade of becoming a shepherd. He's so good. Okay? In fact, sabi ko, kung may tinawag tayong good shepherd, ang tinutukoy natin sa Bible ay ang Panginoon. But you know what? The other person na pag sinabi natin good shepherd, si David yun. Alam mo kung bakit? Because David, ang isang pangalan sa kanya, he is the shepherd of God's people. Wow. And you can find that in Psalm 71. Psalm 78 verse 71. Now, let's go back to the resume of David. Bunso, inuutusan, siguro kinukutusan. Okay, siya parati ang gumagawa ng mga ayaw gawin. Di ba? Amen. Okay, ito pa. Okay, gumawa sila ng party, hindi siya kasama. Ang problema doon sa party na yon, hindi matuloy-tuloy yung party kasi ang pinaka-guest doon sa party ay si David. Nabasa niyo yon? Pumunta doon si Samuel, tapos nag-prepare ng pagkain, ang Jesse, tapos gusto kong makilala lahat ng mga anak mo kasi may pinapasabi ang Panginoon. Hindi alam ni Jesse kung anong gagawin ni Samuel. Lumabas ang mga kapatid, si Eliab, tall, dark, and handsome. Siguro itong pinipili ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi. Hanggang sumunod sila, wala na. Wala ka na? Wala ka ng anak? Sabi ni Samuel, Prophet Samuel, sabi ni Jesse, mayroon pang isa, pero bunso yun eh. Taka-pag-alaga lang yun ng tupa. Alam mo sinabi ni Samuel? Tawagin mo siya, hindi tayo uupo at kakain hanggat hindi ko siya nakikita. Tawagin mo. Kalain mo. Yung hindi inimbita, siya pala yung special. Oh, di ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Kaso marami sa atin eh, meron silang course sa tampology. Di ba? Hindi lang ng konti, nagtatampo na. Si David, hindi. He's just concentrated in doing. Tapat siya sa paggawa niya ng maliit na bagay.
Amen. To tell you honestly, ang pag-alaga ng tupa, nakakabubo. Bakit? Pupunta ka sa kainan ng tupa, panunurin mo yung mga tupa. Tapos siguro, para hindi ka mabaliw, uy, Pedro, sabi mo doon sa tupa, kumain ka naman mabuti. Ikaw naman, ba't hindi ka pa nabubuntis hanggang ngayon? Wala. Di ba? Wala kang kausap. Mag-isa mo. Ewan ko lang kung niya. But you know what? David always make the most of it. Di ba? People who are faithful always find opportunities. Di ba? Alam mo, anong ginawa niya? Ganito lang naman ang ginawa niya. Okay, mamaya may ilalarawan ko sa inyo, ha? In fact, I don't know if it's here. Okay? Ganito kasi nung in-interview siya ni King Saul, sabi niya, paano ka lalaban kay Goliath? Paano? Binigay niya yung resume ni David. Sabi niya, alam niyo po, sir, alam niyo po, mahal na hari, ako po ay isang tupa. Ako po ay isang shepherd. Ngayon, pag mayroon pong lion nakakain sa aking tupa, ito po ay aking hinahawakan sa po at pinaghahampas ng Diyo hanggang siya ay mamatay. Wow! Lion, kapatid, ha? Nakakita na kayo ng lion? Hahawakan ni David sa Diyo at hahampasin niyang ganyan. Pagtatanggol niya yung tupa. Ipagtatanggol niya yung tupa. Sasabi, bakit hindi na lang niya payagan? Marami naman, di siguro mahalata nung tatay ko ito na nawalan ako ng isa. Tsaka excuse naman, dahil layon yan Akala ko nagtatapos sa layon. Hindi ba? Mayroon pang bear. Nilalabanan din ni David. Yun ang kanyang resume. Ang galing. And he was good sa slingshot. Napakagaling niya sa slingshot. Bakit? Kasi dahil tapat siya sa kanyang gawain, gumagawa siya ng mga paraan. Siguro, use your imagination. Sino nakasubok na ng kwan? O sa atin, walang slingshot, tirador. Sino nagtitirador noong araw? I mean, magaling ako magtirador dati ng mga ibon. Diba? Pati magtirador ng mangga. Sabay, andyan na yung may-ari ng mangga. Huwag kayo kukuha ng mangga! Tapos takbuhan na. Okay? But the point there is this. Listen, para matamaan mo yung mangga, kailangan magaling ka. Di ba? Skillful ka. Amen. Just imagine, si David, hindi po nabuboring ang buhay niya. Gumagawa siya ng paraan. Anong ginawa niya? Naglalagay siya ng bato, kukunin siya ng slingshot, practice. Man, practice. Okay? Practice lang. Tatama siya. Sana lata. Wala pang lata siguro nung araw Kaya bato siguro, tinatamaan niya. Okay? He's practicing. And brothers and sisters, ito pa isang matindi. Alam niyo kung ano? Sa pag-alaga niya ng sheep, doon pa siya nakakompose ng napakaraming psalms na binabasa natin ngayon. Wow! Wow! Antindi. Kung yung mga iba nagko-complain na dahil siya ay tapat, he was able to practice his skill and he was able to practice to always commune with God. Amen. Kaya si David was skillful. Hindi lang puso, may galing pa siya. Bakit? Tapat siya Sabihin mo sa katabi mo, tapat siya Tapat siya sa pag-aalaga. Ginagamit niya lahat yun sa pag-aalaga. Para hindi siya maboring. Di mag-worship na lang ako kay Lord. Kaya young people, walang magawa. Mag-worship ka. Magbasa ka ng Bible mo. Tapos. Amen. Amen ba? Hindi ako naniniwala yung walang magawa. Boring ako. Boring because you are not seizing your opportunity. Amen. Amen po ba? Baka hindi ka magbasa.
Oh, di ba? Hindi ako naniniwalang walang magawa eh. Mayroon. Do that. Simple lang. Dahil tapat siya. Tapat siya sa trabaho niya. Tapat siya sa paglilingkod niya sa ama niya. Tapat siya sa kanyang Diyos. Paano mo nasabi yan, Pastor? Malalaman natin yun sa kwento na babasahin natin. Alam na alam, itong kwento na ito, alam na alam ng aking mga anak. The story is found in 1 Samuel chapter 17, verse 41 to 51. Now, before we read that story, meron akong gustong sasabihin bago po natin gawin yung kwento. Okay? Ito po yung gusto kong sabihin. Makinig kayo mabuti. Huwag nyo imimiss to. Okay? Lahat, ulitin ko, lahat ng ginagawa mo ngayon, maliit man o malaki, ay paghahanda yan mamaya sa gagawin mo. Naintindihan yan? Lahat ng ginagawa mo ngayon, listen very carefully, whatever you are doing right now, the small things, the small stuff, okay, and the big things, and the big stuff, is a preparation for you to do your calling mamaya. Naintindihan niyo po ba? Okay? Naintindihan niyo? David was faithful in small things. Alam mo ba na lahat ng kanyang ginawa was the preparation for him to become a king. Kung wala yung matinding preparasyon na yun, kung hindi siya naging tapat, mga kapatid, he could have missed his destiny, his calling. Amen ba? Kaya sikuhin mo yung katabi mo. Kaya importante na tapat ka. Sabi mo sa kanya. Now, let's look one story. This is the famous story. Okay? Verse 41 ng chapter 17 ng 1 Samuel. Goliath walked out toward David with his shield bearer ahead of him, sneering in contempt in this ruddy-faced boy. Imagine si Goliath. Goliath, according to some of the historians, is almost 9 feet. Almost 9 feet. Kung yun ang kanyang estimate. Alright? Karamihan ng taas ng bubong, 10 feet. Ay taas ng kesame, 10 feet. Usual po yun. Okay? So, nakita nyo, ang taas po ng ring, ng basketball ring, is 10 feet. So, almost, hindi naman, mababa ng konti si Goliath. Ewan ko kung nanonood kayo ng basketball. Ang pinakamatangkad ngayon na import sa PBA, yung import ni na Pacquiao sa Kia, 7'3". 7'3 ba? Yeah, 7'3". Okay? Pag 7'3", alam nyo gagawin niya? Halimbawa, may sira yung net, gaganito lang niya. Oh. Alam mo yung net ng bola, nung gaganon lang, ayusin niya. Sabi, pambihira ito ako. Ganun kalaki. Now, just imagine, ganun si Goliath. At ito pa, sabi niyo, his face was full of contempt. Tapos, mayroon pa siyang assistant na tagabuhat ng kanyang armor. Ang tawag sa kanya, armor bearer. Grabe. Astig si Goliath, may armor bearer din. Ako, mas maganda armor bearer na lang ni David, kaysa sa kay Goliath. Ayoko kayang maging armor bearer sa talunan, di ba? Okay? So, he is contempt. Ito pa sinabi ni Goliath. Sabi niya, am I a dog? He roared at David, that you come at me with stick. And he cursed David by the names of his God. Come over here and I will give your flesh to the birds and animals, Goliath yelled. Okay? Itong maganda. Tingnan nyo David replied to the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord's heaven's armies, the Lord, the God of the army of Israel.
Okay? Of whom you have defied. Today, the Lord will conquer you and will kill you and cut off your head. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals. And the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and he will give you to us. Okay? Napakaganda, no? Sabi ko, grabe ang tapang ni David. Saan nanggagaling yon? Saan galing yung tapang ni David? Come on! Bakit gano'n siya kalakas? Ba't ang lakas ng tapang niya? Sabi niya, I come to you in the name of the Lord. Pupunta ko ngayon sa pangalan ng Diyos. At gusto kong malaman mo yun na ililigtas niya ang kanyang mga tao. Hindi sa pamamagitan ng espada at ng kalasag. Imagine that. Ulitin ko I want you to know na the system, ang sistema noong araw na labanan is espada. Hello? Of course, alam natin na hindi espada ang ginamit ni David. But I want you to understand, saan nang gagaling yung tapang ni David? Gusto niyo malaman? Galing sa Panginoon. Bakit? Sabihin niyo, Pastor, bakit? Nagdi-devotion siya. Naintindihan niyo? Kapatid, kung hindi ka nagdi-devotion, wala kang tapang. Prangkahan na tayo. Bakit ang lakas na loob ni David? Bakit kaya niyang sabihin, I come to you in the name of the Lord? Bakit hindi kayang sabihin ni Saul? Bakit hindi kayang sabihin ng kanyang mga kuya? Bakit siya? Kasi tapat siya na kahit maliit yung ginagawa niya, his ito is that he worshiped God by means of his heart. That's why he composed the sound. Kaya sabi ko, saan galing ang tapang na yan? Sa isang bata. According to scholar, he was 17 years old when he defeated Goliath. 17! At sabi niya, alam niya na ang gagawin niya. Sabi niya, I will come to you in the name of the Lord. I will not use spear. I will not even use the shield. I will use kung ano yung nakasanayan ko na. Wow! Gagamitin ng Panginoon kung ano mayroon ka, kapatid. Yun ang sinasabi ko dito. Ano bang mayroon si David? Sa Pangasinan, palsot. Para maintindihan nyo. Kapatid, bansot pala. Ano? Palsot, bansot, maliit yun eh. Okay, going back to that. Listen, makinig kayo mabuti. Bago lalaban si David, binibigyan po siya ng magandang armor na isusuot. Kasi akala ni Saul, yun ang panlaban ni David. Ito naman si David, sinukat niya. Nung sinukat niya, siguro nagkaganon siya. Nagkaganon siya, hindi. Sabi niya, wala. Baka paglakad ko lang doon, tamaan na ako ng espada niya agad. Hindi niya, ano sinabi niya? Hindi ko na kailangan to. Anong ginawa niya? Anong ginagamit ng shepherd? Shepherd staff? Stick nga, sabi ni Goliath eh. Tapos, at saka yung slingshot, at dumampot siya ng 5 pirasong bato. Ilang bato ginamit niya? Wow! Isa lang. Sabi ko, kapatid, isa lang ha? Bullseye agad. Hello? Now, I saw a documentary in saan ito? Sa may National Geographic. Pinicture nila yung magagaling na slingshot men sa may Scotland. Wow! Grabe! Pinakita talaga slingshot sila. Isa silang mga tribo, ang ginagamit pa rin nila is slingshot. Pinakita sa kanila. At pag nag-slingshot sila, hindi po sila nakatayo. Nagaganyan. No.
pag nag-slingshot sila, they were running like this. Sa kanila tatamaan. Imagine that. Wow! Tumitira ka nang gumagalaw ka. Hello? And based on the science na kanila, alam mo yung speed ng, dahil tumatakbo sila na mabilis sa tamang ganyan, the speed of the bullet will become double up to triple. So it could go as fast as a bullet ng isang baril. Ganun katindi. At sabi ko, nung sinubukan sila ng kunin ng kwan, talagang they were running at tinatamaan nila yung kanilang kwan. At na malayo, tinatamaan nila. And I said, grabe, amazing. And it came to my mind, ganun kagaling si David. That's how good it is. Tingnan ninyo, bakit ko nasabi yun? Let's continue. This is the Lord's battle, and He will give you to us. As Goliath moved closer to attack. Listen, ito na. Okay? As Goliath moved closer to attack, anong ginawa ni David? Anong ginawa ni David? Anong ginawa ni David? Paano takbo? Nung andyan na si Goliath, kakalaw na. Sabi siguro ni David, yeah! Hindi, kapatid. Talagang, anong ginawa niya? Nilusob niya. Hello? Hindi siya naka-steady. He ran out to meet him. He was so excited to kill the giant. Ganun katindi. Amen. Amen. Tayo pag andyan na yung problema, hallelujah! Yeah! Sugod! Pastor, ikaw na. Ikaw na. Kaya mo yan. Ay, ikaw na bro, ikaw na. Kaya mo yan. Andiyan kami, dito kami sa likod mo. Go, go. Hallelujah. Amen. Amen. Naintindihan nyo? What we are reading here? Sabi ko, because David was so faithful in taking care of the sheep. He mastered his skill. He mastered his devotion to God. When the battle raged on, he was so on fire. Okay? Ang kanta niya, I am free to run. Di ba? Amen. Amen po ba? At nakakatuwa kasi isang bato lang ang katapat ni Goliath. Hindi niya nagamit na yung 5 Siguro, buti na lang. Sabi ko, isang kataw lang. Kasi by that time, gagamitin niya na yung, palagay ko, pag ginamit pa yung pangatlo na bato, baka dumating na si Goliath sa kanya, aabutan na siya. Amen. But here's the thing that we learn. David was faithful. David was faithful. Amen. Sabi ko nga, Lord, when I get to know the Lord, sabi ko, my passion was just to serve God. Nag-usap na kami ni Sister MS. Sabi ko, Mami, was there a time in your college life na yung mga natutunan mo doon sa college ay nagagamit mo ngayon? Yes, sabi ni Ate Nyo M. Like biology. Gusto niya ituro ang science sa mga bata. Ang galing. Did you ever come, when you were in college, napag-isip mo ba na magpapatayo tayo ng school? Hindi. Sabi niya, I was just serving God. I was just faithful serving God. Sabi ko rin, ganun din naman ako. Hindi ako pinangarap maging pastor eh. Okay, hindi ko na rin, pero of course, pangarap ko na maging engineer. But when I was in college, I was just serving God. I was just faithful serving God. I was just faithful serving God. Sige lang, serve lang. Faithful lang kay Lord. Okay, wag mag-give up. Faithful lang, sige lang. Okay, I do my devotion. I do my Bible study during that time. Sige lang. Anong plano ng Panginoon sa buhay mo? Hindi ko pa alam. Basta faithful lang ako kay Lord. Amen. Naiintindihan nyo? Are you getting it? Sino nakakaget nung sinasabi ko? Pakita sa kamay. Naiintindihan nyo? Ang problema kasi, gusto natin makakita ng
ng crystal ball, ano kaya ang plano ng Diyos sa buhay ko, pastor? Anong magiging kuwang ko 10 taon magmula ngayon? Ay kapatid, hindi ko alam. Pero alam mo anong sikreto? Maging tapat ka lang. Amen. Maging tapat ka lang kung anong binibigay sa iyo sa Panginoon. Hindi man perpekto. Sinabi ko sa cell group ko kahapon, na nag-G12 kami, sabi ko, 2 things ang gawin nyo pag hindi maganda yung sitwasyon. Anong gagawin namin, pastor? Okay, 2 words. Adjust and adapt. Ano ibig sabihin nun? Oh, mag-adjust ka sa sitwasyon mo at mag-adapt ka and move on. Make the most of your situation. Amen ba? Amen ba? Di ba? Pastor, wala akong masyadong pera. Hindi ako makapunta sa cell group ko. Di adjust and adapt. Umpisa mo na maglakad. Pagkatapos ng 1 oras, andun ka na sa cell group mo. Amen ba? Ano sinasabi ko? Okay, be faithful. In fact, when I was studying, when I was in Saudi, kahit nagtatrabaho ako doon, nakakatuwa kasi maganda naman yung trabaho. Pero nalulungkot ako sa trabaho. Tuwan-tuwa ako pag ako ay nagdi-devotion at ako ay nagse-cell group, nagba-Bible study ang tawag pa namin during that time. I was so excited doing that. To the point, nung tinanggal sa akin yun, inassign ako sa panggabi, nawalan na ako ng joy. And I said, I quit my job. Going back to the Philippines, sabi ko. This is not my joy, sabi ko. Hindi ko sinasabing ayaw kong trabaho. Gusto ko. Pero it's not giving me joy. Little did I know, I will be a pastor. So all a while, all this year, God was preparing me. What did I do? Tapat ka lang. Sabi mo sa katabi mo, tapat ka lang na maglingkod sa Kanya. Amen ba? Amen ba? And I said to myself, Lord, bakit pa ako naging engineer kung pastor din lang naman? Of course, nagamit ko yung pagiging engineer ko. Kaya tayo nag-construct ng ganito eh. And we will construct a bigger one. I will construct a bigger one. Guarantee that. And I said, all these years, you are preparing us. Amen. Pag mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Just imagine, sabi ko, Lord, why did you choose a shepherd? Saul was not a shepherd. David was a shepherd. Ang pinili ng Panginoon, sabi ni Lord kay David, I'm calling you to be a shepherd of my people. Sa palagay mo, yung word na shepherd, naintindihan ni David? Ha? Of course. Bakit? Shepherd siya. Paano kung sinabi ni Lord kay David, David, I'm calling you as a general of my people. Lord, ano yung general? Nakakain ba yun? Hindi niya maintindihan. So all the while, God was preparing him. He was so good in everything that he do na lahat ng kalaban niya walang makatalo sa kanya. Listen, lahat. Paano niya natutunan yun? He learned it because he was faithful. Amen. Gusto ko yung testimony ni Joel. Siya yung magda-drums natin sa anniversary. Galing, bro, no? Alam mo kung bakit? Kasi 1 taon siyang tagabuhat ng drums eh. 1 taon siya na tagabuhat. Bubuhatin niya yung drums. Sisit up niya, ayos. Hindi siya yung magda-drums.
Siya lang yung tagabuhat. Ngayon siya na magdadrum. Sa kalain mo, si Lord na nag-promote. Now, that's a small example na the small things that you do, akala mo walang effect yun. Mamaya, God was preparing you. Why? Because when God sees us, ang unang tinitignan ng Panginoon is your heart. Then comes your skill. Amen. Naintindihan nyo? But the secret here is whatever you are doing, it's either small or big, maging tapat ka lang. Amen ba? You never know, yung mga ginagawa mo pala ngayon, you will use it later on. Buti na lang, natutunan mo. Kung hindi mo natutunan, you will be in trouble. Amen. Psalm 78, verse 71 to 72. He took David from tending the ewes and lambs and made him the shepherd of Jacob's descendant, God's own people, Israel. David cared for them with a true heart, puso, and he led them with skillful hands. Galing! Ganon si David. Amen. Now, I believe that you will be leaders. Maybe next year, maybe next month, we never know. But right now, learn everything that you can learn. The key is always be faithful. Maging tapat ka lang, kapatid. Okay? Do it. Di ba? Mag-aaral ka lang ng mabuti. Mga estudyante, mag-aaral ka lang ng mabuti. Ibigay mo yung best mo. Amen ba? Di ba? Ibigay mo yung best mo. Okay? And you will see later on, magagamit mo pala yung ginagawa mo ngayon. Teacher ka, pagbuti mo magturo. Mamaya, ikaw na magtuturo dito sa amin, sa harap. Oh, handa ka na. Bakit? Tapat ka eh. Amen po ba? Ngayon, if you look at life as ang, grabe naman tong katrabaho na to, kasumpa-sumpa. Pag ganun ang attitude mo parati, God will never use you. Look at how He called Peter. Sabi ni Lord kay Peter, Peter, you're a fisherman. From now on, you will become the fishers of men. Sa palagay mo, hindi naintindihan ni Peter yon? Naintindihan niya. Di ba? Siguro nung during the time, maraming farmers, nagturo si Lord ng parable of the sower. Ganoon kagaling ang Panginoon natin, di ba? But you see, guys, we're almost done. The point is, God can always use kung ano yung mayroon tayo. Kung anong wala ka. Naalala niyo sinabi ko last time? Imagine, yung multiplication. The multiplier is the Holy Spirit. Amen. Now, He can only multiply what you have. Sabi mo sa katabi mo, God can only multiply what you have. God cannot multiply what you don't have. Sino dito magaling sa math? Okay. Ganito, ano? Para maintindihan nyo, sinare ko na ito, pero para maintindihan nyo, just imagine, ang Holy Spirit, multiplier. Siya po yung 1 million multiplier. Naintindihan nyo? Ngayon, anong mayroon ka? Halimbawa, okay, marunong ka magluto. Oh, may 1. 1 times 1 million, 1 million. Amen. Amen ba? Remember, the multiplier is God. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, remember, the multiplier is God. He can only multiply what you have. Here's the thing. Paano kung wala ka nun? 0. 0 times 1 million. Grabe, 0 pa rin.
Kahit ang laki-laki na ng multiplier. Amen. Sabi mo sa katabi mo, simple lang pala. Tama, di ba? Sino pa umimbento ng mathematics? Si Lord. Ibang klase nga lang si Lord. Imagine, maliit na bato na nilagay sa slingshots, nilagay sa isang kamay, na grabe ang pananampalataya sa Lord. Akalain mo, kaya mong pabagsak ng higante? Subukan nyo, kumuha kayo ng maliit na bato. Nilagay nyo sa tirador. Sige nga, kahit isang mangga lang, pero ilagay mo yan sa kamay ng isang skillful, kayang pumatay. Naintindihan nyo po? Kaya magpabagsak ng giant. Why? Faithful eh. Kapatid, tanungin mo ngayon yung katabi mo for the last time. Tapat ka ba? Okay? And just a little practical. Be faithful to your leaders. Be faithful to your church. Amen ba? Be faithful to your pastor. Be an armor bearer. David started as an armor bearer of Saul. And he was so good. He was so good. Sigurado ako, laging makintab yung drums. Ay, hindi pala drums. Siguro yung gitara, yung harp. Ay, hindi pala gitara, harp. Siguro yung armor ni Saul, laging makintab yun. Malinis na malinis. Maayos na maayos. Bakit? Si David yun eh. Napagkakatiwalaan. Tapat. Amen. Amen. Hindi po ba? Dapat ganun din tayo tapat parati sa lahat ng ating ginagawa. Mabigyan tayo ng oportunidad. Maliit man yan, malaki. Grab it! Give your best! Pag tapat ka, ibibigay mo yung best mo. Remember that, if you are faithful, you will give your best. Amen. And you will see, magtataka ka, wow! Ang layo na naabot mo. Di ba? So all the while, David was victorious, was triumph because he learned it. He learned to trust God with the small things and with the bigger things. Kaya nga, ang tawag sa kanya, David was the man after God's own heart. Nilagay ng Panginoon yung puso niya kay David. Kasi David, he really protected. Kung kaya niyang protektahan yung tupa, sabi siguro ng Panginoon, kayang protektahan nito ang aking nasyon, ang aking pinakamamahal na bansa. Sabi ni Lord. Di ba? Amen. Siguro ito, kaya niya maglinis ng bisikleta niya. Pagkakatiwalaan siya, kahit bisikleta lang, pupunta ng Bible study niya, cell group niya. Siguro, kaya niyang linisin yung kanyang Innova o kaya Adventure. Di ba? Di ba? Amen. Amen. Ay, ito, mapagkakatiwalaan sa yung, anong tawag nito? Sa cherry. Inaayos niya, ginagamit niya sa gawain ng Panginoon. Magkakatiwalaan siguro to sa iPhone. Diba? Amen. Amen. Listen. You must be faithful with the small things. Why? Because God is preparing you for the greater things. Amen. Amen. It's been the principle of the Lord. I started doing ministry. Tagabuhat po kami na speaker. I was so excited to serve God. When the Lord touched my heart, sabi ko, Lord, I'm so excited to serve you, Lord. Sabi ko, okay, ang una namin gagawin? Kita ko, ako na naghanap.
Punta ka mo doon sa church. I remember I think that was sa hotel in Baguio. Kita ko yung mga, sa good news, kawawa sila. Hindi naman drawing yung mukha sila sa pagbubuhat ng speaker. Ang dami kasing bubuhatin. Ako excited ako. Tutulong ako, bro. Sabi ko, I was so excited. Pagtingin ko, ang bigat pala nito. Ako. Tapos, upuan, sige. Tuwan-tuwa sila sa akin dahil ako lang yung nagbubuhat na excited. Yeah! Go! Tapos, nagbibiro-biro pa ako, kaya natin to. Mga ganun-ganun ako. Samantalang sila eh. Ewan ko, napipilitan lang ata sila. I was so excited. Because I was there to serve God. Amen. Amen. When you're excited doing the small things for God, I think God pwedeng ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon mga malalaking bagay. Amen. 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 Come on. Hallelujah. Woo! Amen. Praise God. Okay? To those people na sabi, Pastor, matanda na kami. Hindi pwede yan. Kung yung tanggapin yan. Amen. You can be used by God. Okay? Amen po ba? Amen. Hallelujah. And it's our prayer na let's say 5 years, 10 years from now, when we look at your life, pag titingnan namin yung buhay mo, you will inspire us. You will inspire us. We can see, wow, si ganito, si Harry, si Jason, wow, they were so faithful in serving God. Si Nakim, si Nayen, they were so faithful in serving God. Na Joma, na Marge, they were so faithful in serving God. You see, when people see your faithfulness, makinig kayo ha, when people see your faithfulness, they will be inspired. Amen. They will be inspired. Amen po ba? Hallelujah. At yun ang gusto natin mangyari. That your life will be a source of inspiration. But as of the moment, be faithful in serving God. Sabi mo sa katabi mo, be faithful in serving God. Sa kabila naman, be faithful in serving God. Okay, no matter how difficult, no matter how hard it is, persecution left and right, back and front, be faithful in serving God. Amen. David never give up. Pinapatay siya ng kanyang pinakamamahal na hari. Pero he never gave up. May anak siya nagrebelde sa kanya. He never gave up. In fact, ganito katindi si David eh. Nung nagrebelde ang kanyang anak, nakuha niyang maraming mga sundalo. Ganito siya katindi, ganito siya ka-skillful, ganito siya kalakas sa loob. Ito namang anak niya na si Absalom, hinamon ang kanyang tatay sa labanan. Alam mo, ang pinag-utos ni David sa kanyang mga tauhan, please, huwag niyong papatayin yung anak ko. Anak ko yun eh. Ibig sabihin, alam na ni David na mananalo siya. There was no shadow of doubt that they will be defeated.